Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Proceed na po tayo sa ating vlog. Pakinggan po ninyo ang mga sinasabi po ni Sara Duterte. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung tingin ba niya ay stable o matatag ang kasalukuyang gobyerno ng bansa. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang mga mambabatas sa malawakang pagdanakaw sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, masama ang loob niya sa ginagawa sa bansa. Balikan po natin ang kanyang sinabi. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang Clearly abused. Clearly abuse. Yun po ang kanyang sinabi. Our institution is clearly abused. Naniniwala po ba kayo ron? Well, ako po, hindi po ako naniniwala ron. Kasi, you and your allies, Senator, are guilty of abusing our institution. Kaya nagkaletse-letse ang ating institusyon dahil sa'yo, ikaw, Sara Duterte, dahil sa mga senador na allies mo, dahil sa mga magnanakaw ng mga congressman, nagkapares ni Martin Romualdez, ni Saldico, lahat kayo, mga magnanakaw ng kaban ng bayan, nasadlak sa kahihiyan ang ating bansa, ang ating institusyon, dahil sa inyong mga opisyal na walang ginawa kundi magnakaw, personal na interes. Yan po ang malaking katotohanan. Malungkot na katotohanan. Biro mo, ang pagnanakaw napakalaki, napakalawak. Dinadaan sa flood control anomaly ang pagnanakaw po rito sa ating bayan. Bakit? Nagsimula pa yan sa past administration ng tatay mo, 'di ba? Nagsimula pa yan sa past administration ni Rodrigo Duterte. They are used for personal gain. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte. Pare-pareho naman kayo wala namang bago sa inyo Biro mo, tax ng taong bayan, taxpayers money, pinakikinabangan nyo. Nasaan ang mga konsensya nyo? Ha? Ginagamit ng pamilya nyo ang pera. Pambihirang buhay naman talaga Nang matanong kung tingin ba niya ay stable o matatag ang kasalukuyang gobyerno ng bansa. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang mga mambabatas sa malawakang pagdanakaw sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, masama ang loob niya sa ginagawa sa bansa. We have Ayon daw kay BP Sara, masama daw ang loob niya dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kung mayroong masama ang loob dito, kami yun, hindi kayo ng mga opisyal dahil kayo nagkakamal kayo ng mga salapi ng taong bayan. Ha? Kayo ang mga nagkakamal ng salapi ng taong bayan. Sa totoo lang, pare-pareho kayo. Walang matino sa inyo dyan. Bihira lang ang matino dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Walang lahat ng lahat kayo dyan sangkot sa anomalya. already seen the testimony
of witnesses about corruption. And there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Tinawag naman ng palasyo na kasinungalingan ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Tama. Kasinungalingan talaga ang pinagsasabi nito ni Sara Duterte. Kasi hindi naman nakikita sa kanyang pagkatao yung pinagsasabi niya eh. Hindi nakikita sa gawa niya. Ang basta't ang alam niya, yung mga pagkakamali, wala namang perpektong wala namang perpektong gobyerno eh. Ang mga tinitignan niya yung mga pagkakamali ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Bakit hindi niya tingnan yung pagkakamali ng gobyerno ng tatay niya noon nung nanunungkulan pa siya, no? Oh, ito. Isang malaking kasinungalingan na naman to. Oh, ayan. Alam Tama. natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang at ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Hindi lang tulad niya, yung mga allies niyang mga senador na pumigil sa kanyang impeachment trial. Yun, sila-sila. Sila-sila ang gumigiba. Sila-sila ang mga nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Biro mo, yung report ni Panfilo Lacson na halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertion. Oh, tingnan mo. Katarantaduhan talaga nila eh. Malamang hindi nila nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, Sila'y bulag sa katotohanan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, makuha lang nila ang kanilang personal na interes sa bayan. sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon. Tama. Ang nagpasimula ng investigation ng anomalya sa flood control, si President Bongbong Marcos eh. Siya talaga kasi nakita niya na rampant ang anomalya sa gobyerno. Yung pagnanakaw, yung mga ghost project, napakarami, mga substandard na proyekto. Biro mo, dike, pag hinawakan mong gano'n, nadudurog yung simento. Kalukuhan talaga yun. Kaya nga bumuo ang ating Pangulo ng Independent Commission for Infrastructure para mag-imbestiga, para hindi maging bias. Kasi kapag ang nag-imbestiga sa Senado at saka Kongreso, bias po talaga yan. Kasi sila mismo sangkot. Masangkot na senador, masangkot na congressman. Pare-pareho sila. Yung mga nasangkot na congressman na sila Saldico, Martin Romualdez, marami pang iba. Dito naman sa Senado, andyan si Chis Escudero, andyan si Jingo Estrada, andyan si Joel Villanueva, nakakala mo napakatino na nagsasabi pa ng mga Bible verses. Diyos mio. Anong nakita niyong pagbuyanyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya? Hindi naman ikinagulat ni VP Duterte ang aligasyon na may male-maleta umanong pera na dinadala kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ng pangalawang Pangulo matapos masangkot ang kongresista. Alam niyo po mga babayan, ako po naniniwala ako nasangkot dito si Martin Romualdez, sangkot dito si Chis Escudero, sila Jingo Estrada, si Joel Villanueva. Kasi nagsalita po si Panfilo Lacson na halos lahat ng senador sa 19th Congress may insertion. Ako naniniwala ako sa sinasabi ni Senador Lacson eh. Kasi si Lacson lamang ang hindi gumagawa ng ganyan. Simula nung mayroon pang pork barrel at saka PDAF, hindi po siya tumatanggap niyan. Ayaw niya. Kaya nag-iisang senador
na hindi tumanggap ng pork barrel at saka PDAF nung panahon pa niya, nung panahon pa ni Pinoy 'yan. Kaya ako naniniwala sa mga ginawa niyang investigation. Sa anomalya ng flood control projects. Kaugnay ito ng pahayag ng isang nagpakilalang Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumistigo laban kay Romualdez. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Itong si Sara Duterte kung magsalita 'to akala mo napakalinis, eh. Hindi pa nga natatapos yung kanyang ano, yung kanyang impeachment, eh. Yung kanyang anomalya rin sa intelligence fund na ginastos niya, eh, na napakaraming andiyan sila Mary Chris Piatos, andiyan si Jay Camote, nandiyan sila Chil Jokno, nandiyan sila Marian Rivera na recipient. Biro mo, ang dami-dami. Lately na lang lumabas yung mga pangalan nila, Chil Jokno at saka Marian Rivera. Ano yan? Ano yan? Lukuhan? Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, dati nang nasangkot si Congressman Romualdez sa pagtanggap ng limpak-limpak na pera na nakalagay sa mga maleta. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Sa pagpunta ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado ngayong araw, inihagri ng Vice Presidente na hindi lang kickback sa flood control umano ang tinatanggap ni Congressman Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya Hindi lang sila. Kasi kung sila, tumatanggap siya. Sinabi mong sila, marami. Oh, bakit hindi mo pangalanan kung sino? Sa mga kaalyado mo, sino ba ang tumatanggap din? Meron ding tumatanggap sa mga kaalyado mo, di ba? flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Tumanggi nang ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Aniya, ayaw din lumabas ng mga taong nagbigay sa kanya ng mga impormasyon dahil na rin sa takot. Ngunit galing anya ito sa opisina ng kongresista. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. Derechahan namang itinanggi ni Congressman Romualdez ang aligasyon ni Vice President Duterte. Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya tumatanggap mula sa iligal na sugal. Gayun din ang mga maleta ng mga pera ay purong kathang-isip at lahat anya ay Alam niyo po mga kababayan, kung talagang may mga opisyal may mga senador, may mga congressman, at may mga DPWH personnel na sangkot sa ganitong aligasyon,
mahalagang imbestigahan talaga ito ng maayos. At upang matukoy ang katotohanan, mapanagot ang mga may sala. Ito ang dapat mangibabaw. Sana sa pag-imbestiga ng Independent Commission for Infrastructure, mapa mailabas lahat ng may kagagawan ng mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Okay, yan lamang po. At huwag niyo pong kalimutang like and subscribe sa aking channel. Marami pong salamat.